Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Benji Rapuls. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang lumabas ang hukbo, ang lahat ng mga tao sa eksena ay nagulat, isa-isa, na para bang nakita nila ang mga makalangit na sundalo na paparating sa lupa. What the fuck is this? Fuck, muntik na akong mabulag. Shit, natatakpan ng gold armor, hindi ba masyadong nakakasilaw? Saan nanggaling ang hukbong ito? Kung si Han Sanchen ay hindi ngumingiti at sinenyasan ang lahat na huwag matuwa, ang mga tao sa eksena ay diretsyong sumugod upang lumaban hanggang kamatayan sa mismong lugar. Kung tutusin, kung hindi mo kilala ang ganoong hukbo, sino ang hindi kakabahan? Nang lumapit ang hukbo, nakita ng ilang taong may magandang paningin na ang hukbong ito ay walang iba kundi ang mga taong sumuko noon. Hindi, ang aming pinuno ay masyadong handang gumastos ng pera. Ito ay puno ng gintong baluti at isang hayop. Sinasabi ko na ito ay pangit. Ito ay puno ng lakas na gawa sa pera. Shit, sinong may sabing hindi? Anong klaseng ecstasy ang ibinigay ng mga lalaking ito sa lider ng ating alyansa? Paano sila makakakuha ng ganoong kagandang kagamitan para sa kanila? Nabunot ang isang ito, fuck, na kailangang umiling ng 3 beses pagkatapos mapanood ito. This is fucking awesome. Mahinang nagbulungan ang isang grupo, pero dahil mas marami ang nag-uusap, natural na lumakas ang boses sa eksena. Narinig ito ni Han Sanchen sa kanyang mga tainga, at naalala rin ito ng mga sundalo mula sa gang sa kanyang puso. Ang hukbong kulog, si Zhang Wenyuan, ay nanguna sa mahigit 10,000 Thunder Generals upang makipagkita sa pinuno ng alyansa. Umuungol. Lahat umuungal. Sinulyapan ni Qingji ang demonyong si Ming sa tabi niya, ngunit umiling, bago ko makita ang hukbong ito. Sa katunayan, palagi kong nararamdaman na ang mga tao sa Troll Hall ay ang pinakamakapangyarihan at dominanti. Ngunit ngayon, si Demon Ming ay ngumiti ng pilit, ang bagay na ito ay talagang walang kapantay. Sa katunayan, iniisip mo kung bakit hindi bibigyan ka ng 3,000 ng kakaibang hukbong halimaw na ito, tama ba? Sabi ni Qingji. Medyo nag-alinlangan si Demon Ming at tumanggo ng mariin, sa totoo lang, ayaw kong aminin, pero sa harap mo, walang pananggahasang itago ang demonyong Ming. Oo, naisip nga ng demonyong si Ming na kung ang gintong kabayong ito ay ibinigay sa aming Troll Hall, ito ay magiging tulad ng isang tigre sa amin. Maaasahan kong ang bulwagan ng mga troll ay magpapatag ng libu-libong mga demonyo mula ngayon, at hinding-hindi sasayangin ang kanilang mga pagsisikap, ngunit sayang naman. 3,000 tao ang may sariling mga pagsasaayos at ideya para sa paggawa ng mga bagay. Hindi ko alam na ang pagbibigay sa iyo ng kakaibang hayop ay maaaring bumuo ng isang sitwasyon kung saan ang isa at isa ay higit sa 2. Sinabi ni Qingji, dapat alam niya. Kung ganoon bakit siya? Balanse. Nag-isip sandali si Qingji at sinabing, gusto niyang makamit ng kanyang mga kapatid ang isang relatibong balanse, na siyang pangunahing upang matiyak ang pangunahing pagiging epektibo ng labanan, at kinakailangan din na patatagin ang pagkakaisa ng lahat. Kung napakaraming pagkakaiba ng kakayahan sa isang koponan, natural na mahahati ito sa 3, 6 at 9 na baitang. 3,000 tao ang hindi dapat magnanais na maging masyadong halata ang sitwasyong ito. Kaya't subukang gawin ang bawat kapatid na magkaroon ng sariling posisyon at posisyon sa alyansa. Words fall, Love G patted Demon Ming on the shoulder, huwag mag-alala, Aaron ang taong ito ay palaging bukas palad, at tretuhin ang kanyang kapatid na may ganap na puso at baga. Baka may mas magandang reward na naghihintay sa iyo. Tumanggo si Demon Ming, alam ko. Huwag kang mag-alala, kahit walang gantimpala, hinding-hindi mawawalan ng pag-asa ang magkakapatid sa Troll Hall.
Sa kabaligtaran, magiging matapang lang tayo pagkatapos nating mapahiya, at mapatunayan sa iba na may ilang bagay na ang mga talento lang ng Trollhall natin ang pinakamagaling. Ngumiti si Qingji at tinapak ang balikat ng demonyong si Ming. Good job, ganito dapat tayong mga demonyong tao. Ambisyoso, maaari ba nating pasamayan ang ating reputasyon sa pamamagitan ng paghahalo sa Ghost Master? Hinamak ni Demon Ming at sinabi, mga tao sa daang demonyong bulwagan, narinig mo ba ang sinabi ng mga tao sa Trollhall? Lahat sila ay mga tao sa 3 palasyo at 4 na palasyo, mahuhuli ba tayo sa kanila? Hindi, ang daang Demon Hall ay sabay-sabay na uminom. Nang marinig ito, tumango si Qingji na may kasiyahan. Halos kasabay nito, narinig din ni Han Sanchen doon ang chorus ng mga sigaw dito. Alam niyang alam ni Qingji na lalaban siya at pinapasaya niya ang kanyang mga nasasakupan. Ngumiti si Chong Qingji, lumingon si Han Sanchen at tumingin sa paligid sa mga sundalo. Sa pagkakataong ito, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay. Bigla, ang mga tambol ay yumanig sa langit, at ang hukbo ay nagtipon-tipon. Patayin! Patayin! Ang mga tao ay tumugon, at ang ingay ay napakalakas na ito ay bumulaga sa 9 na araw. Si Jiang Hobei Xiaosheng ay nakikinig sa mga utos. Ang mga nasasakupan ay pamunuan ng 5,000 sundalo at bumuo ng kaliwang pangkat. Oo, nakikinig si Ning Yu sa mga utos. Ang mga nasasakupan ay pamunuan ng 5,000 sundalo at bumuo ng sarili mong pangkat. Oo, Love G, Moyang. Oo, nahati ka sa 2 sugo, sa harap at likuran, nangunguna sa pangunahing puwersa. Naiintindihan ni Qingji. Utos si Moyang. Nasaan ang demonyong Ming? Ang mga nasasakupan ay, the Trollhall is self-contained. You are huge and powerful. How dare you order you to be the pioneer? Ang demonyong si Ming ay kumaibot sa gilid ng kanyang bibig at hinamak ang isang malamig na ngiti. Kung may mga tao sa Trollhall na natatakot sa kamatayan, wala na sila sa Trollhall noon pa. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang mga disipulo sa likuran niya. Ang mga tao sa aming Trollhall ay hindi nakikipaglaban sa taliba, na walang galang sa amin. Ha 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 ha, nagtawanan ang lahat sa Trollhall. Bahagyang tumango si Aaron, at pagkatapos ay mahinang sumigaw, Fu Lin, nasaan si Fu Mei? Ang mga nasasakupan ay, nangunguna si Fu Mei. Ang mga nasasakupan ay, sumunod naman si Fu Lin. Gusto mo ba itong Golden Army? Tanong ni Han Sanchen. Tumingin sa gilid si Fu Mei. Ang ganitong uri ng hukbo ay labis na nabigla mula noong una niya itong makita. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang maaaring hindi makita ang gayong hukbo sa buong buhay nila. Ito ang hukbo ng mga hari na puno ng parehong tanso at lakas. Nagkatinginan sina Fu Mei at Fu Lin at tumango. Well, dahil gusto mo ito ay pinakamahusay. Pagkatapos sabihin ito, si Han Sanchen ay bumantong hininga. Sa orihinal, kung ang aking kapatid na lalaki ay ang Panginoon ng lungsod at ang aking kapatid na babae ay gustong mamuno sa isang hukbo ng hari, ito ay katumbas ng alyansa ng malakas, at kahit saang hukuman ay bawal. Gayunpaman, lahat ng tao dito ay hindi ko mga sundalo, kundi mga kapatid ko, at kayo rin ay mga kamag-anak ko. Naniniwala ako sa inyo. Sumunod si Fu Mei. Ang mga nasasakupan ay, mula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng hukbong ito ng mga hari. Ano? Sa sandaling lumabas ang salitang ito, hindi napigilan ng lahat na manlaki ang kanilang mga mata. Sa partikular, bilang isang party, itinaas ni Fu Mei ang kanyang mga mata at tumingin kay Han Sanyi. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hinayaan ni Han Sanchen ang kanyang sarili na mamuno sa hukbo ng higit sa 10,000 mga hari. Ano? Ayaw mong gawin? Tumawa ng mahina si Han Sanchen. Ibinaba ni Fu Mei ang kanyang ulo, at ang kanyang saloobin ay labis na mapagpakumbaba. Si Fu Mei ay hindi makakarating dito ngayon lang, paano siya mabubuhay sa ganoong mahalagang posisyon? Imposible para kay Fu Mei na magranggo ayon sa seniority sa misteryosong alyansang ito, kaya, oo, gusto ng bayaw ko, pero, napakaraming qualified na tao kaysa sa kapatid ko. Agad ding sumigaw si Fu Lin. Lahat sila ay tropa ng pagsuko, may dalang sumpa, at ikaw Fu Mei ay pareho. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Sabi ni Han Sanchen, bahagyang itinaas ang kanyang tono, ngayon ay kapatid ko na si Han Sanchen. Kung ganoon, natural na gusto kong tulungan kang alisin ang mga sumpang ito.
Hindi mo ba gustong patunayan sa ating lahat na sumuko ka hindi dahil sa kaduwagan mo, kundi dahil ang mabubuting ibon ay pumipili ng mga puno? Hindi mo ba gustong sabihin sa mga taong iyon kung ano ang pagpapakilos sa mga tao upang mabuhay at mga puno upang mamatay? Ayaw mo bang makita nila kung gaano kakagaling? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, nagdikit ang mga ngipin ni Fumei. Oo, paanong hindi siya? Sino ba ang hindi gustong gamitin ang kasalukuyang kaligayahan para tamaan ang mukha ng nauna? Sa pag-iisip nito, ibinaon ni Fumei ang kanyang ulo ng husto sa lupa. Si Fumei ay kinuha ang utos, at si Fumei ay nanumpa na si Fumei ay makikipagtulungan ng husto sa grupong ito ng hukbo ng hari. Kung mabaygo siyang gawin ito, handa si Fumei isumbong ang kanyang ulo. Fulin, total babae naman ang kapatid mo. Inutusan kitang maging supervisor ng hukbo, malaki ang maitutulong mo sa kanya. Umorder si Fulin, malumanay na ngumiti si Moyang, batid na ang daw 12 sa tabi niya ay puno ng pagdududa. Hindi niya naiwas ang bamulong ng isang ngiti at sinabing, "Threat thousands is using people's hearts." Nakahanap siya ng paraan para patatagin ang puso ng mga taong ito na may sumuko na lang, at the same time, pinagtatakpan na niya ang mga ito ang higit sa lahat. 3,000 pa rin ang gustong umasa sa bagay na ito para magdulot ng psychological pressure sa mga taong hindi sumuko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang nakataas na kamay ni Han Sanchen ay kumaway pasulong, patungo sa lungsod, ang buong hukbo, hilahin palabas, tumunog ang trumpeta, at ang mga tropa ay umalis mula sa mga bundok sa makapangyarihang paraan at nagmamadaling nagtungo sa lungsod. Storytelling channel sa YouTube. Magulat, ito ay bumagsak sa labas ng lungsod. Nagmamadaling pumasok ang kawal sa tolda ng commander, diretsong lumuhad, at nag-aalalang sinabi, sabihin mo sa elder ng dragon na may mga tropa na umaatake sa likod natin sa mga bundok. Biglang hinampis ni Mingyu ang mesa at agad na tumayo, dumating talaga siya gaya ng inaasahan namin, and sure enough, he took the initiative to attack. Elder Shenlang, bigyan mo ako ng 50,000 tropa at ibabalik ko ang Iron Heads. Sabay tumayo si Ye Shijun, puno ng galit ang mga mata. Matapos malaman na tinatakot lang sila ni Han Sanchen gamit ang Air Force, ang pag-aalala ni Ye Shijun ay napalitan ng galit. Sa oras na ito, natural, pagkatapos marinig na pinangunahan ni Han Sanchen ang kanyang mga tropa upang pumatay, ang buong tao ay sabik na maghayganti. Isang bakas ng pagkainip ang sumilay sa mga mata ni Mingyu. Nang dumating ang labanan, hindi niya alam kung saan nagkaroon ng mukha at kumpiyansa si Ye Shijun na harapin si Han Sanchen. Kung hindi dahil sa anak, gustong-gusto ni Mingyu na mapag-alitan at hindi muna tumingin sa salamin. Pupunta ako. Tumayo si Peigo at tumingin kay Mingyu. Sa katunayan, ang intensyon ni Mingyu ay si Peigo din. Pagkatapos ng ilang digmaan at mapaminsalang pagkatalo, ganap na itinuring ni Mingyu ang Aaron bilang isa pang taas. Naturally, Shijun man o Zuyanshua, siguro sapat na sila para harapin ang ibang tao, pero kung gusto nilang harapin si Han Sanchen, kulang talaga ang nakikita nila. Si Peigo, ang may-ari ng pamilyang Pei. Sa mga tuntunin ng kakayahan at paglilinang, tiyak na hindi siya mas mababa sa kanyang sarili. Naturally, maaaring siya lang din ang maaaring maging karapat-dapat sa Aaron. Handa bang lumaban ang may-ari ng pamilyang Pei? Lumaban ng husto si Mingyu at masayang sinabi. Magkatabi silang lahat. Ano ang mahalaga kung sino ang lalaban o hindi? Malamig na sumangot si Peigo, ang layunin natin ay manalo. At saka, ipinagmamalaki ninyong lahat na kamangha-mangha si Han Sanchen. Gusto kong makilala sandali ang batang ito at makita kung anong klaseng kakayahan mayroon ang batang ito. Pagkatapos nito, tumingin si Peigo sa kanyang entourage. Pumunta at sabihin sa mga tropa na maghanda, at pupunta tayo upang salubungin ang kalaban. Oo, nagmamadaling bumalik ang entourage. Nang makita ito, napabuntong hininga din si Mingyu sa kanyang puso. Hindi bababa sa maraming mga bato ang nahulog sa kanyang puso. Well, salamat, Master Pei. Kailangan bang magpadala ng mas maraming tao? Natigilan si Peigo nang marinig niya ang talumpati, at pagkatapos ay ngumiti. Hindi ba kayang harapin ng 100,000 elite na sundalo ng aking pamilyang Pei ang isang mabahong batang lalaki? Ilang tao siya? Ayon sa aming naunang hinuha, kung walang gaanong tao sa kakahuyan sa paanan ng bundok, dagdag pa sa dami ng mga taong nakita naming lumahok sa digmaan, tinatayang wala pang 2,000, halos 10,000 ang kakaiba, hayop,
at tinatayang mahigit 10,000 katao ang sumuko sa kanila nang umatras ang ating mga tropa. Nang marinig ito, ang buong mukha ni Peigo ay lalong nandidiri. Ibig sabihin, ang kabuuang bilang ng mga tao at hayop na maaaring talunin ay hindi hihigit sa 10,000. Talagang kumbinsido siya na sa ganoong bilang, 200,000 na tropa ang matatakot ng ganito. Hindi niya talaga alam kung tatawa ba siya sa mga taong ito o purihin ang matalinong pakulo ng kalaban. Kung gusto ni Peigo na magpadala ng mas maraming tropa, hindi ba biro ang sabihin? Napangiti si Peigo at sinulyapan ang lahat ng naroroon, minsan si Jiang ay matanda pa at maanghang. I'm afraid his tricks are enough for you, but you want to play with me. Maghintay at tingnan kung paano ka ipinaghiganti ni Pei. Pagkababa ng boses, tumalikod si Peigo at umalis. Gusto siyang pigilan ni Mingyu at ipaalala sa kanya na kailangang mag-ingat si Han Sanchen, ngunit hindi siya binibigyan ni Peigo ng anumang pagkakataon na pigilan, at talagang ikinahihiya ng kanyang mga salita si Mingyu at ang kanyang barkada. Malamig na tiningnan ni Zhou Yanshua si Peigo na umalis, nakaramdam ng pagkabalisa at mapait na ngumiti. Hindi ko alam kung hilingin ba niya ang tagumpay o hilingin sa kanya na matikman si Han Sanchen. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang mga tambol sa kinubkob na hukbo, at 10,000 mga sundalo ng Taowo ay nakapila ng maayos. Si Peigo ay sumakay ng apoy na kailan, isinukbit ang isang mahabang balabal, at may hawak na mahabang espada, na lubhang kahanga-hanga. Matapos tingnan ang malaking grupo ng mga sundalo sa kanyang harapan, itinaas niya ang kanyang mahabang espada at direktang itinuro ang direksyon ng mga bundok. Nasaan ang mga general? Oo, sumunod ka sa akin. Patayin mo, patayin. Isang malaking bilang ng mga sundalo ang sumugod kasama si Peigo nang biglang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!